Okay, so let's solve another strength of materials problem under topic combined stresses. So, yeah, nakapag-solve na tayo ng isa. So, try ulit natin. Mag-solve na isa pa. Similar problem lang din dun sa lumabas nung May 2019 na tayo. Pero yun ay yung fix na sa bottom. So dito, nakatayo siya bale. So ngayon, yan, naka-horizontal siya. So anong difference niyan? So refer to the given force system below. So yan, given na cross-section. Ang cross-section yan is rectangular lang naman. So, okay. And then, ito yung neutral axis. Di na sinabi, pero yan na yun. Obviously, kasi rectangle to. So, di ba? Sa gitna lang naman yung neutral axis niyan. So, ito yung application ng force is given din yung distance niya sa neutral axis. So, kailangan natin yun. And, ayan. So, yeah. So, we're asked to determine the normal stress at A and at B. Ayun. Kasi yung isang problem natin is, naalala ko, naka-general siya na sabi, compression at the base, compressive force, or compressive stress at the base. So, ito, specific na yung isang point, bawat point. So, at A at B. Okay? So, let's solve that. Determine the normal stress at A. So, pag sinabing normal stress, ibig sabihin, perpendicular siya sa cross-section area. So, pwede siyang yung simple stress natin na axial stress and pwede rin yung tensile stress or compressive stress. Yung flexural stress or bending stress kung tawagin natin. So, ayan. Kaya, combined stress to. Magsasama yung axial tsaka yung flexural. Okay, so, ayan, determine the normal stress at A. So, sige, i-breakdown natin to. So, itong force na yan, pwede natin yung ma-resolve into components, right? So, 30, 4/5, this one is 3/5. 3, 4, 5, that's a well-known Pythagorean triple, right triangle. So, sige. Ito, yung px natin dito, that is 30. Isulat ko na lang as siya, 30 kilonewton times, kung saan siya parallel, yun yung multiplier niya, yun yung numerator, or denominator, 5. Then yung py naman natin, or yung vertical component is yun din, 30 kilonewton multiplied by yung vertical naman. Ito namang 3/5. Ayan. So, anong gagawin natin dyan? Okay. So, meron kang ang kailangan mo is axial force, 'di ba? So, pwede mo siyang i-transfer dito para nasa centroid na siya. Pero, ayun nga, pag ganyan kasi axial stress na siya kasi nasa along the axis na siya nung member natin. Pero, nagdagdag ka, so kailangan mo siyang bawiin. So may force din dito na kokontra sa kanya. So kapag ganun, di parang wala ka lang ginawa, 'di ba? Pero may mababago diyan. Ito magiging moment 'to, 'di ba? So kung magiging moment 'yan, ang magiging behavior naman 'yan is ano pwedeng kulay? Ito na lang. Is paano yung rotation 'yan? Pag ganyan, 'di ba? 'Di ba? So that is a couple kasi. A couple, two forces with the same with a certain distance. So, ayan. So, ibig sabihin, ang behavior niyan sa A is ganyan. Kino-compress niya sa A. Ganun yun. Then, si BI, tension, hinihila niya. Ganun lang. So, ayan yung dulot ng PX. So, yan yung pangalanan ko yung M1. O, yan yung M1 natin. Sige, ano yung M1 natin? So, we have 30 kilonewton. Tama? Times 4/5. Then, multiply na lang natin yung moment arm niya, distance. Yan. Yung distance ng centroid taka nung application ng force. So, 180 mm. Okay, so, sunod. May M2 ba? Meron. Ano naman yan? Ito naman yan, no? Yung PY naman. 'Di ba? Kasi yung magiging behavior naman yan is
tutulak niya to, so magiging ganyan pala yung deflection nito. Yan, oh. So, may moment ka rin, 'di ba? So, ito, pag ganyan din siya. O pag ganun din. So, similar ba sila? 'Di ba pag ganito siya? So, hindi. Opposite naman sila. Tama? Pag ganito naman siya, 'di ba? Kumbaga, ito. Ayun, oh. Pag ganun. So, opposite in direction. So, pag ganito naman siya. So, ibig sabihin, si B naman yung no-compress niya. O, ganun. Ganun lang yan i-analyze. Okay? So, pangalanan ko naman yung M2. Okay, so si M2 is, ano naman yan? Eh di yung 30 kilonewton times yung, ano niya, multiplier para maging vertical component, din yung moment arm na 540. Actually, pwede na yan erekta eh. Okay, so, anong gagawin natin dyan? Ayun na. Makukuha na natin yung normal stress at A. So, normal stress at A, so we have force. So, ito, maging legalistic tayo. Negative compression, positive tension. So, ito pwede ko na pala siya tanggalin ha. Tanggalin ko na para di na nakalilito. Ayan. Tanggalin ko na rin to kasi na-transfer na natin dun. 'Di ba ito yung kanina. Pag tinanggal ko yan, ito tinanggal ko na rin kasi andito naman na siya. So, ayan na. Yan na yung forces natin. O, yan na yung mga mag-a-act. So, ito we have P. So, ayan. Yun yung PX. Pangalan ko na lang tong P para PX siya. Tama? Then, tension siya. So, positive pala. Hinihilan niya yung section eh. Away to the section siya eh. Ito yung section natin. Then, ano siya, away, palayo. So, negative yan. Force over area. Oh, sunod, yung M1. Yung M1, M2, since ano naman yan, flexural. So, pwede na lang natin i-ano. For A, mapapansin mo na si M1 is compressive kay A. So, negative yon M1. Actually, pwede nating gawing M na lang. Okay? So, plus minus na lang tayo. Plus minus M. M, C over I lang yan, di ba? Pag ganyan, flexural stress. So, ito hindi natin certain pa. Pero, para kay A, ang M natin doon ay, negative sa M1 kasi kinocompress niya sa A, then positive sa M2 kasi palayo siya kay A. Tension. So, ganyan, negative M1 plus M2. Actually, pwede na yan rekta na lang yan sa calcu. Ayan na. Then we have normal stress at B naman. So we have still, wait lang. Bakit ka negative? It's tension, so positive yun. So PX naman over area. Then ayun, plus minus na lang ulit tayo dito. So MC over A pa rin. O paano naman yung M naman ito? Kapag kay B, ang moment naman yan ay ito na si B. So, si M1 ay tension. Si M2 ay compression. Ganun. So, tension si M1, parang nagpalit lang sila. Compression naman si M2. Ayan. Pwede na ba? Pwede na yan. Pwede mo na erekta yan. So, siguro ito, lagyan na natin ng values. Or ano na lang. Hindi, kahit wag na. Erekta na sa calcu yan. Pwede yan. For example, ito. Sige. So, we have force X. F na lang. Lagay ko. Tapos, times ko na lang yung 3/5. Okay? Ayan. Force lang. 4/5 pala. 4/5. Para nakaano na yan. 4/5. Tama? Ito. Horizontal. 4/5. Tapos, gawin ko na siyang naka-Newton. So, from kilonewton, 1 kilonewton is 1,000 Newton. Over area. Okay, so tension yan. So, plus muna tayo dito. Dito sa M. Yung M, ano ko na siya.
Ihiwalay ko na siya, M1 at M2. Ay, M1 at M2. Diyan ko na i-store. Tapos yung C, ayun. So, di naman yan magbabago kasi ito naman yung isang axis lang kasi tayo. Pagdating sa biaxial bending, doon na yun mag-iiba yung scene nila. So ito, isa lang naman meron tayo along about x lang naman. So ito yung x. Wala kasing pinangalan eh. So moment at x lang tayo. Kaya uniaxial bending lang yan. So yung scene yan is syempre itong kalahati ng 180 lang. So 90. Parang E. C yan, C. Ayun. So CI 90. Lower I. So base height cube over 12. Base ay 60. Times height na 180. Cube over 12. Okay. So tama na ba? Tignan na lang natin yung sign na negative 1, ayun muna. Doon tayo, yun lang naman yung critical dyan eh. So negative sa M1, then positive sa M2, okay? So sige, calc natin. So ang force natin ay 30 na lang kasi naka-kilonewton na yung sa labas eh. Ang area naman nito ay 60 by 180. Tama? 60 by 180. Then yung M1, so ito na yan. Ito, gawin na natin tong naka-Newton. Sige. Gawin na natin tong naka Newton millimeter. So, from kilonewton, itong kilo, palitan na lang natin yan ng 1,000. So, yun na yun. Ibig sabihin, mag-multiply ka lang ng 1,000. Multiply ka lang ng 1,000. So, ito, naka-mm10 to, di ba? So, Newton millimeter na yung meter, yung moment natin. Kapag ganun, okay, so we have 30 times 10 to the third times 4/5. Ayun lang. Sige, lagay ko nga ng parenthesis kasi parang di ako sure ba. One-liner kasi siya eh. So baka magulo. Kapag may yung eh. Yung tag nito, yung hindi ka masyadong nag-iisip sa one-liner. Sa alam mo yung rule niya. 30,000 times 3/5. Sige, lagyan ko parenthesis. Kasi alam ko maging times 3 tas maging over 5 lang yun eh. Ayun. Tapos yung sunod, masasama na kay 5. So sige, times 540. Boom. We have 18.9. So ayun, positive ang kineri na sign. So that is intention. Ganun yun. 18.9 and intention. And for normal stress at B, yeah. For normal stress at B, So ayun, ang magpapalit, M1 at M2 lang. Magpapalit lang sila. So si M1 naman positive at si M2 naman yung negative. Yan lang. Negative 14.44 naman. Compression. Yan na yan. Yes, di ba? Pero itong MC over I, take note, pwede pa nating to eh. Alam niyo ba yung pwede to gawin na 6M over BD squared? Yun yung maximum. Applicable lang to kapag ang tinutukoy is maximum. Yung maximum flexural stress or basically yung nasa labas. Ayan, which is yun din naman yung tinutukoy natin. Yung sa labas din naman kasi nandun naman si A at B. Kapag nasa gitna siya, hindi pwede yung 6M over BD squared. Pero sige, try natin. Imbis na ayun 6M, imbis na may formula ka pa ng I tas C, 6M na lang yan, ito na yung M, over BD squared ka na lang dito. BD squared. So, pangalanan natin yung B. So, take note, ang B natin ay yung 60. Then, yung D natin yung 180. Ayan. So, negative 14.4, di ba? Kapag ito naman yung binalik natin yung kanina, negative to, positive to. Ayun. So, positive 18.9 naman. Tension. So, that's it. That's how you solve this strength of materials problem involving
combined stresses. Pero uniaxial lang yung bending. So next, siguro discuss tayo ng ano naman, biaxial bending. Yung meron ka ng moments at x at y or x at z or y at z. Basta two at a time. Yan. That's it. Thank you.